Alam na namin kung nasaan sila. Iyan ang mensaheng pinadala ng kaibigan ni Colton na si Sandro. Nakuyom ni Colton ang kamay. Gusto niyang durugin si Zoren at Kyle sa kamay niya. Di naman niya magawang iwan si Denise at Aram sa ospital. 3 araw na nakakalipas pero hindi pa rin nagigising ang dalawa. Ayon naman kay Red, nasa mabuting kalagayan ng asawa niya at ganun din si Aram. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay ni Denise. Malaki ang binagsak ng katawan ng asawa niya. Hindi niya mapigilang sisihin ang sarili dahil alam niyang kasalanan niya. Hanggang ngayon hindi niya maiwasang sisihin ang dahil sa nangyari dito. Kung sarili, naging mas mabilis lamang siya, hindi na mapapahamak pa mga to. Pero masigit na kasalanan to ni Kyle at ni Zoren. Maraming tauhan niya ang nagkalat sa paligid. Alam niyang tuso si Kyle at Zoren. Gagawa ng paraan ng mga ito na makuha ang gusto. Kaya kailangan doble ingat ang gawin niya. Hindi niya gustong mapahamak pa ang mga mahal niya sa buhay. Nilingon niyang anak na nasa likuran ng niyang hospital bed. Nasa isang kwarto lamang asawa at ang anak niya. Hindi niya gustong mawalay pa sa mata niya ang dalawa. Sinagot niya ang cellphone na may tumawag sa kanya. It's his friend Sandro. Colton, we have a problem. Agad na bungad ng kaibigan niya. Sina Zoren at Kyle nakatakas. May mga sa demonyo yata yung dalawang yon. Marahas na napatayo siya. Damn it! Parang nakatakas. Nagsimulang uminit ang dugo niya sa katawan dahil sa galit. Samantala, habang abala sa pakikipag-usap si Colton sa kaibigan, may pumasok naman na isang babaeng nurse na may face mask sa mukha. Lihim na napangisi si Kyle na napatingin sa kapatid na nakahiga sa hospital bed. Madali lang talagang isahan si Colton. Walang kahirap-hirap na nakapasok siya. Nakatapat pa rin sa tenga ni Colton ang cellphone habang nakikinig sa sinasabi ng kaibigan. Nang nilabas ni Kyle ang syringe siya naglalaman ng lason. Kailangan nang mamatay ni Denise dahil ito na dahilan kung bakit di siya magawang mahalin ni Colton. Nang ituturok na ni Kyle ang syringe, natutulog na si Denise. Malakas na napatili ito sa gulat at sakit nang biglang mahigpit na hinawakan ni Colton ang buhok nito. Don't you ever lay your hand at my wife, bitch! Nanlaki ang mata ni Kyle. Tumaas ang sulok ng labi ni Colton. You cannot fool me, bitch! Kahit ilang beses ka pang magpalit ng kasuotan, aalingaso pa rin ang mabaho mong amoy. Sumilay ang malademonyong ngiti ni Colton sa labi, kaya lahat ng tapang sa katawan ni Kyle naglahong tila bula. Bitiwan mo ko. Nginig na sigaw ni Kyle nang kalad ka rin siya ni Colton palabas. Akala ni Kyle may isahan niya si Colton. Ang di alam ni Kyle, tayong si Red at Colton lamang ang maaring pumasok ng kwarto. Hindi niya pinahintulutan na may makapasok na iba dahil wala siyang tiwala kanino man. Walang nag-abalang pigilin si Colton sa paghatak kay Kyle na ngayon humihingi ng tulong habang umiiyak. Malakas ibinalya ni Colton si Kyle papasok sa isang kulay itim na van. Sumenya sa tauhan na paanda rin yon. Alam na nito kung saan dadalhin si Kyle. Bago sumama ang mga ito, tinawagan niya muna si Uno at Liam na bantayan sila Denise at Aram. Sumunod siya sa mga tauhan niya. Na makarating sa warehouse kung saan may underground, agad dumiretso siya kung saan tinali ng mga to si Kyle. Colton, please, maawa ka. Pakawalan mo ko dito. Nagahalong sipon at luha ni Kyle. Halata ang takot sa mukha nito. Alam ni Kyle na walang awa si Colton. Nagawa lang naman niya makalapit dito noon dahil kapatid siya ni Denise. Hindi lang siya nasaktan dati ni Colton dahil hawak niya si Aram. Kaya ngayon na wala siyang pinanghahawakan. Natatakot siya para sa sarili niya. Kung nagawa lang sana niya dati ang plano niya na may kama ito'y hindi hahantong sa ganito. Kasalanan lahat ito ni Denise. Maawa? Malakas na humalakak si Colton na tila isang nakakatawang bagay ang sinabi ni Kyle. Kahit siguro habang buhay ka magmakaawa at lumuhod sa harap ko, hindi kita mapapatawad. Kahit lumuha ka pa ng dugo. Huwag mong kakalimutan na dahil sa akin buhay si Aram. Halos mamanhid ng mukha ni Kyle na makatikim ito na malakas sa suntok mula kay Colton. Dahil sa iyo nasira ang buhay ng anak ko. Mahigpit na hinawakan ni Colton ang buhok ni Kyle at itinaas ang ulo nito. Kayo ni Zoren ang sumira sa buhay namin. Now taste my wrath, bitch! Tumayo si Colton at pinagpag ang suot na polo shirt na kulay itim. Tinawag niya mga tauhan niya. Kayo nang bahala sa babaeng yan. Ipatikim ninyo sa kanya ang langit at impyerno. Makahulog ang saad ni Colton. Nanlaki ang mata ni Kyle nang marinig ang sinabi ni Colton. Ilang beses tong napanunok habang nakatingin sa mga lalaki na kapalibot sa kanya na tila ba asong lobong naglalaway na ngayon habang nakatingin sa pagkain ng mga ito. Colton, no! You cannot do this to me! Pilit na nagpumiglas si Kyle sa pagkakatali pero hindi nito magawang makaalis. Be thankful, bitch! Hindi ka mamamatay ng dahil sa hirap lang. Mamamatay ka rin sa sarap.
sabi ni Colton bago tuluyang umalis. Malakas na iyak ng paghihirap ang maririnig mula sa labi ni Kyle habang abala mga tauhan ni Colton sa pagsawaan ng katawan nito. Hindi magawang gumalaw ni Zoren sa kinatatayuan dahil isang maling galaw puputok ang hawak na baril ni Sandro na nakatutok sa kanya ngayon. Kung alam lang niyang magkakandaletse-letse ang plano nila ni Kyle, umalis na sana sila ng bansa ni Denise. Umalis sila magkasama ni Kyle dahil kailangan nila mag-withdraw ng malaking pera. Hindi naman nila akalain na makakatakas sina Denise at Arem. Kaya nang tumawag ang mga tauhan nila para ipaalam ang pagtakas ng dalawa, dali-dali silang bumalik. Pero hinarang sila ng mga tauhan at kaibigan ni Colton. Nakatakas nga sila, pero wala pang kalahating araw na laman agad ng lalaking nakatayo sa gilid niya kung nasan siya. Si Sandro, ang kaibigan ni Colton. Time to face hell, Zoren. Nakangising wika ni Sandro bago hinampas ng baril sa ulo si Zoren. Sa ospital, pagmulat ng mata ni Denise ay agad na napansin niya ang maputing kapaligiran. Agad naman tumingin siya sa taong nakahawak sa kamay niyang si Colton. Ang anak natin. Tanong niya agad habang nakahawak ng isang kamay sa tiyan. Nilapat din ni Colton isang kamay sa tiyan niya. Ligtas siya, Denise. Nakahinga siya na maluwag. Mabutit ligtas ang anak niya. Muli siyang bubangon kay Colton. Si Arem, kamusta na? Maayos bang lagay niya? Nasaan siya? Magkakasunod na tanong niya. Ang huli niyang natandaan ay nanginginig ang buong katawan ni Arem at tumirik ang mata. He's okay now, Denise. There he is. Sinundan niya ng tingin ang tinitingnan ni Colton. He had convulsion because of his high fever but he is fine now. Muli siyang nakahinga na maluwag. Mabuti naman at maayos ng lagay ni Arem. Tumingin siya sa kamay ni Colton na nakahawak sa kamay niya. Hindi niya mapigilang mapaluha. Nag-aalalang hinapros si Colton ng pisngi niya. May masakit ba? Tell me. Tarantang tanong pa nito. Umiling siya. Masaya lamang ako. Akala niya hindi niya na ito masisilayan pa. Akala niya mapapahamak na sila ng anak niya. Ako din, Denise. Masaya ako dahil ligtas kayo. I thought I'm going to lose you again. Inalikan ni Colton ang labi niya. Natigilan siya. Teka, di ba hiwalay na sila? Bakit pala may pahalik-halik pa ito? May problema ba? Tanong ni Colton. Bakit mo ako hinalikan? Tanong niya na kinakunot ng noo ni Colton. Ikakasal ka na dapat sa kapatid ko, hindi ba? Bakit ang hahalik ka? Napakamot si Colton sa ulo. Galit ka ba? Ninila niya ang kamay niya. Muntik niya nang makalimutan na hiwalay na nga pala sila. Hindi walang iyon. Magpapakasal na dapat ito sa walang hiyang kapatid niya. At nagtatanong ka pa talaga. Ang sarap nitong kutusan. Sinong hindi magagalit na ang lalaking mahal mo ay nakabuntis ng kapatid mo at nagwapa nga na magpapakasal sana rito? Muli, inawakan ni Colton ang kamay niya. Denise, wala kang dapat ay kagalit. Wala naman akong balak na pakasalan ng kapatid mo. Ikaw lang ang gusto ko mapangasawa hanggat nabubuhay ako. Umirap siya at di magawang tumingin sa mata ni Colton. Aaminin niya, kinilig siya sa sinabi nito pero nawala ang kilig sa katawan niya nang maalala ang kapatid at si Zoren. Nagsimulang tumulo ang luha niya. Si Ate Kyle at si Zoren, magkasabwat silang dalawa, Colton. Bigla niyang nasambit. Hindi siya makakampante hanggat hindi nahuhuli ang dalawa. Alam ko na, ina si Ate Kyle ni Arem, Colton, pero hindi ko palalagpasan ang ginawa nila sa akin ni Zoren. Nakagat niya ang labi at impit na napaiyak. Plano niyang patayin ang anak natin, Colton. Mga hayop sila. Umiiyak na sambit niya. Napatiimbagang si Colton habang nakatingin kay Denise. Balak na naman sirain ng dalawa ang pamilya niya. Hindi na nga mapigil ni Denise ang lalong lumakas pa ang pag-iyak. Lalo na ngayong naaalala niya ang plano ng kapatid niya at ni Zoren. Kung hindi kami nakatakas, baka nawala ng anak natin. Umiiyak pa ring sambit niya. She even hurt her own son, Colton. Hindi ko akalaing magagawa yun ni Ate Kyle kahit kay Arem. Niyakap siya ni Colton. May pasa sa maliit na katawan si Arem. Halatang dito inalagaan na maayos dahil napakapayat nito. Nanunuyo din ang labi nito na para bang hindi nasasayaran ng tubig ang labi. Malayo, sa bata nakita niya roon sa restaurant. Ginawa ba ito ng kapatid niya dahil sa hindi pagsipot ni Colton sa kasal ng mga ito? Pero bakit kailangan idamay pa ang bata? Anak niya rin naman ito, kaya bakit? Shh! Hindi na nila magagawang saktan ka pa, Denise. Kahit si Arem hindi niya magagawa pang saktan ni Kyle. I will make sure na magbabayad siya sa ginawa sa anak natin. Magbabayad siya sa ginawa kay Arem. Umiiyak na
Sumiksik siya sa dibdib ni Colton. Napakasama niyang ina, Colton. Nagawa niyang sakta na sarili niyang anak. Alam niya ang pakiramdam na hindi mahalin ng magulang, kaya alam niyang masakit yon para sa bata. Humiwalay si Colton ng yakap sa kanya. Tumingin ang matiim na berde nitong mata sa kanya. Arem is not your sister's son, Denise. Kulang ang salitang gulat sa reaksyon niya ngayon, pero mas kinagulat niya ang sunod na sinabi ni Colton. Arem is our son, Denise. He is our firstborn child. She is crying for almost 3 days. Simula na sabihin sa kanya ni Colton ang bagay niyan, hindi siya makapaniwala. Hinintay niya na sabihin ni Colton na isa lamang biro iyon, pero hindi nangyari. Anak nila si Arem. Tumayo siya mula sa kama. Nasa mansyon siya ni Colton ngayon. 3 araw na siya nagkulong sa kwarto. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Colton sa kanya. Lumabas siya ng kwarto, tuminto sa tapat ng isang kwarto. Nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto, kaya naman lumapit siya doon at sumilip. Naitakip niya ang kamay sa bibig na makita si Arem na nakaupo sa kanlungan ni Colton. Hindi niya mapigil ang lalong mapaluha. Hindi niya pa rin makayanan ang nalaman niya. Ayon kay Colton na maaksidente siya 3 taon na nakakaraan, buntis pala siya. Nabuhay ang bata sa tiyan niya kahit comatose siya at ligtas niyang nailabas sa pamamagitan ng cesarean. Ang sugat pala sa tiyan niya na palaging hawak ni Colton sa tuwing nagtatalik siya ay hindi sanay na aksidente, kundi dahil iyon sa cesarean. Ginamit ng kapatid niya ang sarili niyang anak para sa mga balak nito. Umiiyak na umupo siya at sumandal sa pader at saka doon umiyak nang umiyak. Hindi niya magawang harapin si Arem. Nahiya siya dahil hindi niya malang nakilala ang sarili niyang anak. Kaya pala mama at papa lamang ang kayang bigkasin ng anak nila dahil sa traumang natamo nito sa kapatid. Sinaktan pala ito ng matindi ng kapatid niya na halos ikasawi nga nito. At dahil doon nawalan ito ng sariling boses. Mas lalo ko napaiyak. Hindi niya ma-imagine ang nagawang sakta ng kapatid niya ang anak niya. Hindi niya mapigilan ang sarili na magalit din kay Colton. Bakit ito inilihim sa kanya na matagal? Bakit hindi agad ito sinabi sa kanya ang totoo? Mama! Mama! Hilamang luha na tumingala siya. Nakatingin na may pag-aalala sa mukha ni Arem sa kanya. Napapikit siya ng hawakan ng maliit at mainit itong kamay ang mukha niya para pahirin ang luha niya. Hindi niya na napigil ang sarili. Niyakap niya ito na mahigpit habang ang luha niya ituloy lang sa pag-agos. Anak, patawarin mo si mama kasi hindi mo lang kita nakilala. Patawad dahil hindi kita naprotektahan. Patawarin mo ko. Punong-puno ng emosyon ang dibdib niya. Masaya siya dahil magkasama sila ngayon, pero galit na galit siya sa mga taong may dahilan ng lahat na nangyari sa kanila. Puro ng puot ang puso niya. Anak, pangako ko sa iyo. Babawi ako sa iyo simula ngayon at magbabahid na mahal ang mga taong dahilan ng paghihiwalay natin. Nakatingin lamang siya kay Arem habang mahimbing itong natutulog. Nakitaan niya na ng kasiyahan ng mga mata nito ngayon. Hindi katulad ng una niya ito nakita. Mabilis pinahid niya ang luha na tumulos sa mga mata nito. Hindi niya mapigilan na mapaiyak kapag naalalang naranasan ito sa kamay ng sarili niyang kapatid. Hindi niya nilingon ang taong humawak sa balikat niya. Hanggang ngayon nagagalit pa rin siya sa ginawang paglilihim ni Colton sa kanya. Kung sana una pa lamang sinabi na nito. Inalis niya ang kamay ni Colton sa balikat niya. Humiga siya sa tabi ng anak niya at niyakap ang maliit na katawan nito. Hindi naman niya mapigilan na mapaiyak. Sa loob ng 3 taon wala man lang siya sa tabi ng anak niya. Hindi man lang niya ito nayakap, nahagkan at di man lang siya dito nakilala bilang isang ana. Denise, Colton said in his huskily voice. Kumibot ang labi niya. Hindi niya kaya nakausapin ito ngayon. She is really furious right now. Alam ko may kasalanan ako, pero hindi ako nagsisisi sa paglihim ko sa iyo tungkol sa bagay na ito, Denise. Nanatili siyang tahimik habang umiiyak. Hanggang umalis si Colton, hindi niya magawang tumigil sa pag-iyak. Habang naglalaro sila ng anak niyang si Arem, seryoso nakatingin sa kanya si Colton. Alam niya, nasasaktan to sa ginagawa niyang pag-iwas dito. Mama? Binitiwan ni Arem ang hawak na laruan. Lumapit ito sa kanya at malambing ng yumakap, kaya't napangiti siya. Napakalambing na bata talaga nito. Sa loob ng 1 linggo, napansin niyang hindi na ito nauutal. 2 beses sa 1 linggo ang session sa case ni Arem, at sa loob ng 1 linggo'y nakitaan agad ito na improvement. Panay ang tawa ni Arem ng paghahalikan niya ang leeg nito. Mama! Inabot sila ng 2 oras sa paglalaro. Habang si Colton nanatili din sa pwesto habang pinapanood sila. Dahil sa pagod nakatulog si Arem.
Nang bubuhati niya na si Are, mabilis lumapit si Colton sa kanila at ito na nagkusang buhati ng anak nila. Hindi siya nagsalita at hinayaan na lamang na gawin nito ang pagbuhat sa anak nila. Nakatingin lang siya sa likuran ni Colton habang naglalakad ito. Katulad ng dati, malapad pa rin ang balikat nito. Walang kakupas-kupas, gwapo pa rin talaga. Napailing siya sa naisip na makapasok sa kwarto nila yung nilapag nito ang maingat na si Colton. Nasa isang kwarto silang tatlo. Sa tuwing matutulog sila ay pinapagitnaan nilang anak para iparamdam dito na nasa tabi lamang sila nito na hindi ito nag-iisa. Ayon sa doktor na tumingin sa anak nila ay makakatulong yon para lalong mapabilis ang paggaling ni Arem. Kaya wala siya magawa kundi makita araw-araw ang kagwapuhan ni Colton. Mabilis na iniwas niyang tigay nang marinig ang pagtikhim ni Colton. Nakatitig na pala siya sa mukha nito. Shucks! Baka mamaya ay tumutulo na palang laway niya. Hihiga na sana siya sa tabi ni Arem pero pinigil siya ni Colton. Mag-usap tayo, Denise. May pagmamakaawa sa tingin niya saan nito. Iniwas niya ang tingin. Wala tayong dapat pag-usapan hanggat hindi mo nahuhuli ang walang hiyang si Kyle at ang Zorin na yan ay wala tayong pag-uusapan. I know where they are. Mabilis tumingin siya kay Colton nang marinig ang sinabi nito. Do you want to come with me? Tanong ni Colton sa kanya. Tumingin siya sa anak nilang mahimbing na tutulog bago walang pagdadalamang isip at tumango. Dinala siya ni Colton sa isang underground sa isa nitong warehouse. Marami silang naabutan na kalalakihan na agad namang sumaludo sa kanila bago magarang tumayo sa gilid. Napaawang ang labi niya na makita ang isang babae na halos nakahubot-hubad na. Punit ang kasuotan nito, magulong buhok, may mga pasa at tila ba hindi naliligo. Nang mag-angat ng tingin sa kanya ay nabuhayin ang mata nito. Denise? Masayang tawag nito sa pangalan niya. Mabutit dumating ka. Sa kabilang gilid isang lalaki namang duguan ang nakita niya na halos hindi na makilalang mukha. Denise! Boses iyon ni Zoren. Denise, tulungan mo nga ako makawala dito. Kausapin mo si Colton na pakawalan ako dito. Binababoy ako ng mga tauhan niya. Ayoko na dito, pakawalan mo ako. Utos ng kapatid niya. Naikuyom niya ang kamay. Ang kapal talaga ng mukha nito. Kumakaas na parang walang ginawa sa kanila. Umupo siya sa single couch na nasa harap nito. Habang nasa likuran niya si Colton. Narinig mo ba ako, Denise? Nabibingi ka na ba? Ang sabi ko, pakawalan mo ako dito. Ano ba? May galit na singhal ni Kyle. Mahina siyang natawa hanggang ang pagtawa niya'y nauwi sa halakak. Natigil sa paggalaw si Kyle at tumingin sa kanya. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Nakakatawa ka kasing makitang ganyan. Tukoy niya sa kalagayan nito ngayon. Wala kang kwentang kapatid. Binababoy na nga ako rito, natutuwa ka pa? Wala kang silbi. Kulang pa yan, Kyle. Nagsimulang magtaas baba ang dibdib niya sa galit. Kulang pa yan dahil sa ginawa mo sa amin ng anak ko. Bawat katagang binibitawan nito'y puno ng puot. Natigilan si Kyle sa narinig. So, alam mo na pala. Gumuhit ang ngisi sa nanunuyong labi nito. Magpasalamat ka nga sa akin dahil hindi ko pinatay ang anak mo, katulad ni Zoren. Nang iutos sa akin ni Zoren. Shut up, bitch! Kahit namamaga ang mga mata ni Zoren dahil sa pasa, nagawa pa nitong singhalan si Kyle. Kaya imbes magalit ka sa akin, Denise, tumanaw ka na lang ng utang na loob. Buhay ang anak mo dahil sa akin. Hindi niya alam kung paano siya nakatayo ng mabilis at saka sinampal si Kyle sa pisngi. Hayop ka, Denise. Kapag nakatakas ako dito, papatayin ko kayo ng anak mo. Kung alam ko lang na maging kaagaw kita kay Colton, pinatay na lang sana kita. Noon pa man, wala ka talagang silbi. Kaya galit na galit sa'yo sila mama at papa dahil mahana ka sa nanay mo. Walang silbi. Nanlilisik ang mga mata ni Kyle habang nakatingin sa kanya. Umawang ang labi niya sa narinig. Oo, hayop. Hindi kita kapatid. Anak ka ng kapatid ni papa na namatay dahil sa panganganak sa'yo. Pareho kayong walang silbi. Anong nakakatawa? Maanghang na tanong nito sa kanya nang malakas siyang natawa. Sobrang saya ko ngayon, Kyle. Marami akong laman na hindi ko inaasahan, pero isa ito sa sobrang nagpasaya sa akin ngayon. Lumapit siya kay Kyle. Sinabunutan to sa buhok. Hindi naman pala kita kapatid, kaya ayos lang siguro na ibaon kita ng buhay, di ba? Nanlaki ang mata ni Kyle dahil sa sinabi niya. Nakita niya kung paano namutla lalo ang mukha nito. Hindi ko kailan makonsensya kahit patayin kita dahil hindi naman kita kapatid, tama? Denise, pinsan mo ko. Wala akong pakialam kahit magkaano-ano pa tayo, Kyle. Ibabaon ko kayo ni Zorin ng buhay sa lupa. Total mga hayop naman kayo, kaya nababagay kayo sa ilalim ng lupa.
Nanlisik ang mga mata ni Kyle. Papatayin kita, Denise. Wala kang utang na loob. Kinupkup ka namin na matagal na panahon. Kung sinunod mong iniutos ko sa'yo, hindi mangyayari to, Kyle. Napakatanga mo kasi. Sisi ni Zoren dito. Binuhay mo pa ang bata. Napahiyaw si Zoren sa sakit nang barilin ni Colton ang paa nito. Wala siya makapang-awa para sa dalawa. Gusto niyang nakikita ang mga mata niya. Kung maaari na lang siyang pumatay sa mga ito'y gagawin niya eh. Pero hindi naman niya gustong madungisan ng kamay niya. Lumapit siya kay Colton. Pahirapan mo muna sila ng husto bago mo sila ipakulong, Colton. Gusto ko na kahit sa kulungan magdusa sila habang nabubuhay sila. Walang bakas ng emosyon ng kanyang mukha. Puro galit ang nararamdaman niya ngayon para sa mga tao na dahilan ng paghihirap nila ni Arem. Inawakan ni Colton ang kamay niya. Masusunod, mahal kong asawa. Denise, pakawalan niyo ako dito, hiyaw ni Kyle. Bumukas na naman ang takot sa mukha nito nang lapitan ito ng mga kalalakihan. Paghiyaw ng dalawa ang narinig nila habang papalayo sila ni Colton. Pagkarating nila sa mansyon, sa kwarto siya dumiretso para makita ang anak niya. Nag-aalalang nilapitan niya si Arem na makitang tahimik tong umiiyak sa sulok ng kwarto. Maging si Colton, nag-aalalang nilapitan ang anak. Agad binuhat ni Colton ang anak nila. Why are you crying, son? Parang didudurog ang puso niya na makitang yumakap to sa leg ni Colton na mahigpit. Papa, Mama, please don't leave me, I'm scared. Pareho silang nagulat ni Colton na marinig na nakakapagsalita na maayos ang anak nila kahit utal-utal ang pagkakabigas ito sa bawat salita. Nakita niya ang pagtingala ni Colton. Hindi rin nakaligtas sa mata niya ang paminimula na mga mata nito. We are not going to leave you again, son. We promise. Basag ang boses ni Colton. Nakagat niya ang labi. Sa nakikita ngayon, hindi lang siya ang naghihirap. Nagalit siya kay Colton na hindi mo lang naisip na mas matagal ito naghirap kaysa sa kanya. Nakatingin lang siya sa mag-ama niya habang pinapatulog ni Colton ang kanilang anak. Nang makatulog si Arem, marahang inihiga ito ni Colton upang hindi magising. Umupo si Colton sa gilid ni Arem habang mabinitong hinahaplos ang ulo ng kanilang anak. Salamat. Mahinang sambit ni Colton na kinakunot ng kanyang noo. Gusto niyang itanong kung para saan pero naunahan na siya nitong magsalita. Salamat dahil nasa tabi pa rin kita ngayon kahit alam ko nang malaki ang galit mo sa akin ngayon. Dagdag ni Colton. Umupo siya sa tabi ni Colton. Nakita niyang bahagya pa itong nagulat sa ginawa niya. Ilang araw niya itong iniwasan kaya naman nagtaka talaga ito sa ginawa niyang paglapit dito. Marami akong kasalanan sa iyo, Denise. I hurt you physically and emotionally. Ginamit kita para masaktan ang kapatid ko. Alam ko na naging gago ko, Denise. Alam ko na gago ko. Sinuklay ni Colton ang buhok gamit ang isang kamay. Pero hindi pang gagago ang pagmamahal ko sa iyo. Matagal na kitang mahal, Denise. Mahal na kita bago ka pa ni Aaron nakilala. Shucks! Ano daw? Hindi siya nakapagsalita dahil sa pagkabigla sa narinig niya. 8 years ago, I know that you were applying for scholarship. Kaya ako binili ang university na pinag-applyan mo at binigyan ka ng scholarship. Naduwag ako, Denise. Naduwag ako dahil masyado ka pang bata that time. Kaya ipinangako ko sa sarili kong maghihintay ako. Kaya't sobrang galit ko nang malaman kung may nobyo ka na. And that's my brother. Mas lalo pang nabuhay ang galit ko sa kanilang mag-ina. Silang dahilan kaya my mother killed herself. Hindi niya matanggap na iniwan kami ni Dad dahil sa mag-inang iyon. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Walang taon na siyang mahal ni Colton? Ang lalaking nakakatakot kung tumingin at para siyang babalatan ng buhay ay mahal pala talaga siya matagal na. Kaya nang malaman ko kung sinong nobyo mo, nakaisip ako na ideyang gamitin ang pera ko para mapasa akin ka. Makakaganti na ako kay Aaron, mapapasa akin ka pa. I'm sorry, Denise. Nabulag ako ng galit at selos ko. Nagsimulang pumatak ang luha niya nang maalalang ginawa nito noon sa kanya. Nagsisisi ako, Denise. Dahil sa kagaguhan ko, muntikan ka pang mawala sa akin. Muntikan kayong mawala sa akin ni Arem. Nagsimulang mabasag ang boses ni Colton. Nang maaksidente ka, sobra ako natakot dahil akala ko'y tuluyan ka nang nawala. Na mag-match ang DNA ng bangkay sa DNA mo, hindi ako naniwalang namatay ka. I know that you are alive, Denise. At tama nga ako, dahil hindi nag-match ang DNA mo sa bangkay na ipulit ko kay Red ang autopsy. Nagsimula ako magpa-imbestiga hanggang sa natagpuan kita. Habang naririnig niyang paliwanag ni Colton, mas lalong lumilinaw sa kanyang lahat. Hindi ako naniwala na anak ko si Arem nung sabihin sa akin ni Kyle na nagkaanak kami. I never slept with anyone, Denise.
Nakakayamang aminin pero hindi ko gusto na hinahawakan ako ng kahit sinong babae. Akala ng mga kaibigan ko may problema ako sa pagkalalaki ko. Umabot ako sa edad na 29 na hindi nakakaramdam ng arousal. Not until I met you. Hindi mapigilang sambit niya nang marinig ang sinabi nito. Hindi nakakaramdam ng arousal noon, bakit ang libog-libog nito? That's true, Denise. Halata ang pagkahiya sa mukha ni Colton. Ikaw lang ang babaeng pinapantasya ko simula na makilala kita. Kaya nga na makita kitang tulog sa guest room nila Aaron ay minanya kita ng konti. Umawang ang labi niya sa narinig. What? Tinahid niyang luha. Pilit inalala ang unang beses na natulog siya sa mansyon ng mga Inares. Nakita niyang pagsilay ng kakaibang ngiti sa labi ni Colton. Sorry, Denise. Masyado ka kasi maganda kaya hindi ko napigilan. Pinahid niyang natirang luha sa pisngi niya at napangiti na lamang. Ang sama mo makatingin dati sa akin, tapos patay na patay ka pala sa akin? Napakamot sa ulo si Colton. Hindi ko gusto na mahalata mo na mahal kita, kaya naisip ko titignan na lang kita ng masama. Nalukot ang mukha niya. Ganun pala yun. Kapag may gusto ka sa isang tao at ayaw mo na mahalata ka, titignan mo na lang ng masama. Ibang klase rin mag-isip ang isang Colton Montelibano. Para matigil sa pangulit sa akin si Kyle. Pina-DNA test kong bata. Kampante rin kasi ako na hindi ko anak si Aram that time. Kahit nakamukha ko pa siya, imposibleng anak ko siya. Nalula ako ibang babaeng ginalaw bukod sa'yo. Nang sabihin sa akin ni Red ang resulta ay sobra ako nabigla dahil positive ang resulta. Nag-match ang DNA namin ni Aram at napatunayan ko, anak ko nga siya. Nanatili siyang nakikinig kay Colton. Parang sasabog ang ulo ko, Denise. Paano ko nagkaanak sa ibang babae? Isang araw, kinausap ako ni Manang, ang inutusan ko magbantay sa'yo noon. Tinanong niya ako kung alam ko ba daw na buntis ka. Nagulat ako sa sinabi niya, Denise. Wala ka naman sinabi sa akin na buntis ka, but she insisted. Sinabi niya hindi siya maaari magkamali. Kahit patanda na siya, hindi pa rin daw siya nagkakamali ng hinala nung una. Tinawanan ko lang but later on napaisip ako. What if buntis ka nga? Naalala niya si Manang, ang matanda na palagi siyang pinaglulutuan ng banana Q. I searched everywhere, Denise. But someone blocked all your information. Kaya lalong lumakas ang duda ko na may tao sa likod ng pagkawala mo. Nagsimula na rin ako magduda kay Kyle. Kaya sa kanya ako nagsimula ng investigasyon. Nagpatulong na rin ako kay Sandro para mapabilis ang paghahanap ko sa'yo. Inawakan ni Colton ang kamay niya. When I found out that you are alive. Sobrang saya ko, Denise. Umiiyak ako at nagpasalamat. Sa may kapal, dahil hindi kanya kinuha sa akin. Pinuntahan ka agad kita. Sa isla ko nasaan ka? Sa islang pinagtaguan sa'yo ni Zoren. Lahat ng hinala ko ay totoo, Denise. Tama nga si Patricia noon. Zoren is a dangerous stalker that you had. Tinakip niya ang hintuturo sa labi ni Colton. Ngayon alam na niya kung sinong mas naghirap sa kanilang dalawa. Colton suffered while he thought that she was gone. Pati ang pagtago nito ng problema ay malinaw na sa kanya. Kung nito yon ginawa ni Colton yon para protektahan sila mag-ina. Patawad, Colton. Hindi ko ba lang naisip ang paghihirap mo? Nagyuko siya ng ulo. Akala ko ako lang nasaktan at nagdusa sa ating dalawa. Hindi ko naisip na mas mahirap ang pagdurusa mo. Don't say that, Denise. Inawakan ni Colton ang mukha niya at saka tumingin sa kanya na may luha sa berde nitong mga mata. Kakayanin kong lahat, Denise. Ako dapat ang humingi ng tawad sa iyo dahil hindi kita nagawang iligtas. Niligtas mo ako, Colton? Putol niya rito. Palagi mo akong nililigtas. At salamat dahil hindi ka sumukon hanapin ako. Kami ng anak mo. Nagsimula na naman siyang umiyak. Salamat kasi hindi mo kami sinukuan ng anak mo. Tumingala siya at tinawakan niya si Colton sa mukha tsaka mabilis sinalikan ito sa labi. Mahal na mahal kita, Colton. Punong-punong damdamin na wika niya. Namasa ang mata ni Colton dahil sa sinabi ng asawa. Ngayon wala na siyang mahihiling pa dahil kasama niya na si Denise maging si Arem. Madadagdagan pa nga sila ng isa pa. Natupad na ang pamilyang pangarap niyang buuin noon. Magaang hinalikan ni Colton si Denise sa labi. Sobrang mahal na mahal din kita, Denise. Taos sa pusong sabi ni Colton. Napangiti si Denise sa narinig niya. Kilig na kilig siya ngayon. Hindi naman kasi niya akalain ang lalaking mahal niya ay matagal na pala siyang mahal. Ang sumapa makatingin to dati, yun pala patay na patay pala sa kanya. Nilayo niya ang muka kay Colton.
Teka, bakit mo nga pala binigay kay Kyle ang annulment paper nating dalawa? Nakataas ang kilid tanong niya na ikinaputla ng mukha ni Colton. Denise! Ouch! Teka, magpapaliwanag ako. Piningot niya ito. Sira ulo ka? Ilang balde ng luhang iniiyak ko dahil doon. Hindi pa rin nawawala ang inis niya kapag naalala ang annulment paper nila. Maghiwalay na lang kaya tayo ng tuluyan. Peke ang annulment paper na yon, Denise. Nakangawing hinimas ni Colton ang tenga. Kailangan kong gawin yon para mapaniwala siya sa pagpapakasal ko sa iyo. Nawala ang inis niya. Pero hindi niya pa rin maiwasan ang tingin nito na masama. Stop staring at me that way, Denise. Maniwala ka sa sinasabi ko. Bakit naman ako magpapakasal sa iba? Ikaw na naman ang babaeng pinangarap kong mapangasawa. Ikaw lang ang may karapatan na maging asawa ko, Denise. At wala nang iba pa. Tuloy na siya napangiti sa tinura ng asawa niya. Bakit pa nga ba siya magdududa kung patay na patay ito sa kanyang matagal na? I am so in love with you, Denise. Walang iwanan. Walang iwanan. Simula ngayon makakasama silang aalagaan ng mga anak nila. Magkakasama-sama at magpaprotekta sa pamilya na matagal na nilang pinapangarap mabuo. Because they are trapped to each other. Hindi mapatid ang luha ni Denise. Habang naglalakad sa altar, kung dati umiiyak siya dahil sa lungkot, dahil kinasal siya sa lalaking di niya mahal, ngayon ay hindi na. Umiiyak siya ngayon dahil sa sobrang saya niya. Dahil ang lalaking mahal na mahal niya ang naghihintay sa kanya sa altar. Ilang taon na nakakalipas. Sa isang taon na yon, marami ang nangyari. Nakakulong na si Kyle at si Zoren at hanggang ngayon, nagdurusa pa rin ang mga ito sa kulungan. Ang akala niya na magkulang ay nakakulong pa rin dahil sa magkakapatong na kasong isinampa ng mga ito sa pinagkakautangan ng mga ito. Si Rob naman ay kasal na sa fiancé nito na si Patricia pala. Ang liit lamang ng mundo. Hindi niya akalain na ang tinutukoy ni Rob ay si Patricia pala. Sina Canor at Grigor naman, tuwang-tuwa sa natanggap na tig-1,000,000 piso mula kay Colton. Nadalo na rin niya ang puntod ng ina niya. Hindi niya mapigilan ang malungkot dahil hindi man lang niya nakilala ito. Kung buhay ito, ay sigurado siya na makakatanggap niya ng pagmamahal ng isang ina mula rito. You may kiss the bride. Malakas na naghiyawan ng mga bisita. Siyempre, hindi magpapatalo sina Canor at Grigor. Halos mapatalon pa sa tuwa ang dalawa. Isang taon na rin ang nakakalipas nang kunin ito ang tauhan ni Colton. Kaya naman ngayon may permanenteng trabaho ng dalawa, maging ang mag-asawang si Rob at Patricia, may ngiti na nakatingin sa bagong kasal. Malaki na ang tiyan ni Patricia at malapit ng mga anak. Mangiyak-ngiyak na lumapit ang mga kaibigan ni Denise sa kanya na sina Lucy, Yuri at Nika. Congrats, Denise! Magkasabay na bati na magkaibigan sa kanya. Hindi pa sila matagal na nagkakausap. Na mga kaibigan, nangatakan siya ng asawa at saka hinalikan sa labi na ikinabigla niya. Muli, naghiyawan ng mga bisita. Nahina niyang hinampas si Colton sa dibdib. Mamaya mo na ako banatan, ano ba? Pabebe niyang sabi kunwari. Nako si boss, mukhang gusto agad ng baby number 3. Hiyaw ni Canor. Go boss, do it now, sabi naman ni Grigor. Kahit sa mapadpad ang dalawang ito ay madaldal talaga. Kung kinulang sa height ang mga ito, sumobra naman sa kadaldalan. Mama and Papa. Lumaki ang ngiti sa labi niya nang yumakap sa bewang niya ang anak na si Arem. Nakapagsalitaan ito ngayon ng maayos, pero pansin nila, matipid lamang talaga ito makipag-usap sa ibang tao. Pero kapag kaharap naman nila mag-asawa, lumalabas ang pagiging palangiti nito. Lumapit sa kanila si Manang habang karga si Alec. Ang ikalawang anak nila ni Colton. Lalaki din ito at kamukhang kamukha naman ng asawa niya. Kinarga ni Alex si Colton. Siya naman ay kinarga si Alec. Wala na siyang mahihiling pa sa buhay niya. Meron siyang kumpleto at masayang pamilya. Tumingin siya kay Colton nang maramdaman ang pagpisil nito sa pangupo niya. Wife, walang tulugan mamaya ha? Kagat ang labing bulong ni Colton. Sa asawa, naitirik na lang ni Denise ang mata. Ito na naman si Colton. Wala na namang balak tigilan siya. Inaatake na naman ang kalibugan. Nakangiting wika ni Denise at yumakap na sa asawa. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Colton at Denise. Sana po'y nakapagbigay ako ng saya at inspirasyon.
Muli po'y samahan niyo ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Ito pong muli si Ramea TV, lubos ang pasasalamat ko at palagi pong mag-iingat ang lahat.